304. Posing ni ano ni Kuya Renato to. So mas mataas siya ng 10 cm. Maganda, mas umalawang at least 3.5 to 4 meters, mga ganyan. Good morning. Ayan, meron po akong scaffolding na dadalhin ngayon. Sa ano po tayo? Sa Bulacan. Bulacan po tayo ngayon. Project update sa Angat Bulacan tsaka sa May Kawayan. Ito dadalhin ko sa May Kawayan to. Dahil kailangan daw nila ng scaffold dun sa pag-aasinta. Ayan. Tapos update muna tayo dito sa mga ginagawa nilang gate. Kaya pinipinturaan na pintuan dito sa farm. Time check, alas 6 pa lang na umaga. Ayan, ito na yung main door. Ano pa lang po ito, stain sa top coat. Ayan. Ito yung hard planks yan sa gate. Pipinturahan na rin po ito. Meron na rin siyang ano, mga basa gulong. Stainless po yan. Ayan. 304. Bale 1, 2, 3, 4, 5, 5 gulong po yan. Mas maraming gulong, mas maganda para mas maswabe yung tulak. Balak din po kasing ano ni Kuya Renato to, automated automatic. So pwede naman po yan. Kaya mas maganda, matibay yung gulong niya. Stainless 304. Ito sa akin dito. Ito sa akin, actually hindi naman po stainless to eh. Ano lang to, bakal. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 5 din po yan. Pero mahaba po itong gate na to. Nasa halos sa mahigit 6 meters ang gate na to. 6 meters ba? Oo, halos 6 meters po to. Maluwang siya. Ayan, mga ano lang po siyang itulak. Gaan lang siyang itulak. Kahit nga nakasakay ka sa motor, may tutulak mo siya. Tsaka mas mabigat po to kesa doon. Ito po kasing kanyang solid, itong kanyang GI sheet, solid po yan na 1.2. Tapos mas mataas po yan. Ito 2 meters, yun to 10. So mas mataas siya ng 10 cm. Ito na rin yung kanyang security grills sa perimeter fence. Silipin natin ngayon kung okay na ba nga to install para minsan ng biyahe. Kasakay dito kay Hero tsaka kay Tamtam. Marami-rami to, marami-rami to.
Good planks. Sa mga lugar. Ayan na mga boss, papunta na po tayo. Mauna muna tayo sa may kawayan para ma-edit ko yung scaffolding. Tapos paanggat na tayo. Anggat. Tapos pala mga boss, pina-deliver ko na rin kay Ibayaw yung mga grills, security grills doon para ma-install yung gate. Pipintura pa po kasi yung gate. So ano na lang yun, second batch na lang yung gate. Let's go. Ayan mga boss, nandito na tayo. Dito po sa may Kawayan, Bulacan. Sorry dyan tayo. Pare, hindi na pala yung bako mo ah. Dali lang tinira ka. Ay, natira. Oo, no, ang ganda na ngayon oh. Patag na. Pinano ko na nga yun. Ayan mga boss, nag-rent na po ng bako si Paning John Toy. Ang laki ng bako na rentan niya. Kahapon daw nag-start. So ngayon alas okay na. Natanggal na po yung mga puno doon na malalaki. Tapos yung mga bato malalaki. Tapos sinukay na rin itong mga column. So hindi na sila mahihirapan. Baba nyo muna to, Eng. Itong scaffold. Baba natin scaffolding. Okay na pala sa kabila. Wala nakitang sawa? Wala po eh. Wala. Tingnan nga po namin gabo kung mayroon. Wala. Eh yun dito. Hindi pa man makupal. Totoo kaya nga asyon. Baka ng bulate lang yung nakita ni ano. Malaki po. Nakita mo rin? Nakita mo rin. Kaya mag-ingat kayo pagka binungkal niyan. Nilabas na yung gitna eh. Oh? Nakawit nung bakal. Ibig sabihin na ano nyo na. Nakakabit nyo na. Dumulas din papasok. Anong kulay? Dilaw-dilaw yung... Oo. Ulupong yun. Ito lang scaffolding ting. Gawin nyo muna dyan. Doon lang ako. Yan. Dito lang yung may kamay-kamay dyan ng ano. Bako, ayan o. So may yellow block. Okay, dyan na. Dyan lang. May ayos mo dyan. Ayan mga boss. Okay na. Ang problema na lang nito, matubig. Pinatabunan ni Parang John tayo dun sa gilid dun para mapatuyo rin. Yun o, tubig. Natanggal na yung mga marami dito. Ayun na, nandun na sa kabila. Hanggang dito lang po si babakura namin. 600 square meter. Ayan, hanggang dyan. Gandun. Doon lang medyo medyo madugo. Ayos. 12,000 ang mobilization daw dito. 12K yung pong paghatid dito sa bako. Tapos pag pull out, sama na po yung 12,000. Tapos yung per hour nya 1,500 ang oras. Pagka ano po siya, nag-operate siya, siyempre hindi naman pwedeng yan tulad ngayon. Hindi naman siya nagagamit. So hindi po bayad dyan.
pagka nag-operate lang siya. Ay, palengke. Ito yung ilog. May kawayan. Bagsakan Center. Isda. Ha? Hello? Ayun na lang, yan tambakol na lang kaya. Makain ka man tambakol? Oo. Iyaw natin? Laki yata masyado. 140 lang. Magkano kilo dito, boss? 140 lang para. Walang mas, medyo maliit ito. Ilang kilo to? Ito na pinakamali. Nag-iiyaw kami ng ambakol. Ambakol. Dito na po kami. Nandito na kami ni paring John Toy. Yeah. Okay, wala. Therapy. Sabi niya Opo. sa akin, kuya, pag nakita mo yung sasakyan na Toyota na bagong labas yung mga ano yung ano, puntahan mo niya, nandun na niya yun. Ayun na. Sir, pwede po kayong isama sa vlog. Kasi okay. Anong pangalan, sir? Si Mark. Mark. Si Ivan. Tapos yung kapatid ko pangalan niya, Kyle Bernardo. Kyle. Oo, pa-shoutout daw sa North Carolina siya. Meron Kyle Bernardo. Ayan na, mama sa si, ano pangalan, sir? Ivan. Sir Ivan, subscriber po natin yung kapatid niya. Nasa North Carolina. Si Sir Aaron Kyle Bernardo. Ayan, shoutout kay boss Aaron Kyle Bernardo from North Carolina. Shoutout siya. Idol na idol kanya eh. Pag nagpagawa daw siya ng bahay, siya magpapagawa. Ay, opo, salamat po. Salamat ha. Okay po. Ayun si ate. Ito. Ayan si ate. Ano pangalan niyo po? Patricia po. Patricia. Shoutout kay Ma'am Patricia. Thank you po sa inyo. Okay po. Thank you po sa pupunta. Thank you din po. Sir, taga-ano kayo? Pampanga? Pampanga po. Ano, lima? Yan na, nakakatuwa. Ngayon pong makakilala dito sa atin sa May Kawayan. Yun o. Tubig o. Amang kang kay Son. Tulingan. Tama yan, tita. Ha? Kumakain ng tulingan. Ginilaw na dilis. Shoutout kay paring Mike. Ikaw magpapahit. Ate ka ro. Eh di sa mga Tapos ito. Ulam namin. Maraming salamat sa nag-sponsor si paring John Toy. O din. Salang mo na. Para di ba bigla. Sarap niya. Salamat sa nag-sponsor si paring John Toy. Dito. Sarap nito. Okay. Silipin natin yung ginagawa nila. Natin. Yan, shoutout kay Kuya Jay. Ayun bako. Bale pala itong usapan nila paring John Toy, kahit na nandito lang po to, pagka hindi siya gumawa o hindi siya nag-operate, walang bayad. Kasi mga boss, yung ibang bakong ganito, pagka hindi mo po ginamit,
at least mayroon silang minimum na 4,000 a day pagka nandyan siya kahit na hindi nagagamit. So yan, dahil ito raw may-ari nito, doon din order ng backfill or tambak si paring John Toy, kaya yan, tumatawag si Nigel. Ito nakapagtayo na sila ng poste. Bubusan na mamaya to. Ready na. Sa area doon mga boss. Ayun pa lang po yung elevation ng tambak, yung beam na yun. Yun po yung los 2 meters mula sa kalsada. So, napakataas talaga. Kaya po yung aming mga column dyan 16mm, tapos number 6 yung mga CHB. Kailangan matatag po yung bakod. Sinali siyang beam yun sa elevation ng backfill. Tapos yung mga column mga boss, nasa ano po yung size nun, nasa 30 by 30 or 12 feet by 12 feet 12 inches by 12 inches or 1 foot by 1 foot. Kailangan malaki. Ayan. Sa taas naman na pwede na tayo mag-reduce, kahit 12mm na lang yung gamitin para sa bakod. Ayan, ayan na po yung yung elevation taas. Lubog ako. Yung mga poste 25 by 25 ang mga ties o mga lateral ties. Tirap. Ayan o, lubog ako. Mga basa. Yun pa lang po yung tambak. Wala rin dun sa kabila dun. Malalim po dyan. Deng. Alphamart pa bumili? Alphamart pa siya bumili. Layo-layo ata ng dito Alphamart. Baka nakarating pa ng SM Marlaw yun. Oh, pare, lagay mo dito. Ayan, kunin mo na. Makakuha pa ng iba yan. Oh, di ba? Ang laki. Pala yung plato Ha? Maraming salamat sa nag-sponsor kay paring John Toy. No. No. Tayo nga mga wasak kinalaw na dilis, oh. Ha? Masarap. Ay, di ba ma? Manyaman. Sarap ano dyan, partner sa Agod de Pataranta. Kayong mayos pa eh. Sarap, ayun. No, meron pa tayong Coca-Cola. Sarap. Ano? Sige, tangka uli rito. Hanggat.
Ayan mga boss, nandito na po tayo. Dito po sa Angat Bulacan. Last week ang galing po tayo dito. Update tayo dito sa Bakod din na ginagawa po namin. Yun o. Ayan na mga boss, ito na po yung hanggat. Ayan po yung kanyang service gate. Meron po siyang canopy. Siyempre nilagyan natin siya ng design. Tapos ayan yung sliding gate. Bale itong kanyang mga poste, baka uuwi po si owner dito. Baka paklading po nila ng deco stone itong mga poste na to. Tsaka yun, kaya hindi ko na pinapinis. So yan. Yan siya. Okay na. Kasi yung mga grills na pinunturahan sa farm, so install na po nila. Ito yung mga grills, white. Tapos yung bakod, white din po yung sa loob. Pero yung sa labas, kumukha po ito gray sa labas. Ayan, tapos meron pong ano to mga boss, spike sa taas. Ito, huli na lang po namin lalagay ito pagka naka-install na yung mga grills. So doon po i-welding to dun sa ibabaw ng grills. Tulad buti doon sa kabila, meron po yung pinalagyan po nila owner yan. Ayun o, parang ganun. Meron siyang spike. Ayan. Install muna, tapos sabay-sabay na pagka-deliver ng gate. Yung gate po kasi pinipinturahan pa nila doon. So pagka-deliver dito, yan na lang, retouch na lang yung mga madadamage or sisirang pintura. Yan, service gate, napabrigate na rin po dun to. Yan natin this week kung de-deliver po yun this week yung gate. Yan, nakapasok si Tamtam. Yan mga boss, ganda na. May bunga na itong balubad po sa Kapampangan to. Tawag namin balubad sa Tagalog, kasoy. May mga bunga na may mga bunga na yung kasoy. Ayan, 4 meters po pala to kung opening tong gate na to. Ayan, para may idea kayo kung gaano kalaki po yung 4 meters. Kahit po dump truck makakapasok po dyan. Kadalasan sa gate mga boss, sa opening ng gate na makakapasok yung sasakyan 3 meters. Pero if na medyo makitid po or yung area tulad dito, medyo masikip yung kalsada, so mas maganda, mas maluwang, at least 3.5 to 4 meters, mga ganyan. So hindi mahirapan pumasok yung sasakyan. Ayan. Ayan na siya. Ganda na. Tapos yun nga, tulad ng sabi ko, baka mayroon pang palagay si owner dito na cladding din sa harapan ng gate na yan. Ilaw, may abang tayong ilaw dyan. Ayan mga boss, ayan na po siya. Tapos pinipintahan na rin yung bakod. Yun, white. Sakto lang.
Nung nakaraan po nagpunta ako rito, sinukatan ko ng actual yan. Tapos minus tayo ng 10 cm dun sa sukat niya from poste to poste, yung opening niya. Meron siyang spacing doon na 5 cm sa magkakabilang gilid, ganun din sa ilalim, kaya sakto lang sa taas. Ayan, white. Yes, so ang ganda na, malinis. Ayan, malapit na matapos. Sa pagpipinta naman, ano lang po ito, mabilis lang. So tingnan natin, this week mandalan na rin dito yung gate. Ayan, installation na ng mga grills. Yes. Ayan, ang ganda nito pagka nalagay pa po yung gate. Tapos nalagay ng cladding doon. Ganda na. Tara, iwanan natin sila mga boss. Ayan mga boss, nandito na po tayo sa farm. Alright. Ayan na mga boss, update tayo. Ito po yung ito po yung gate doon. Naka-prepare na siya. Ayan. Ano na lang po to. Pipinturahan na lang. Na linis na. Sanding na masilya. I-release niya, yun na. Bale yung hinihintay ko na lang dito kasi yung mga boss, yung pong kanyang gulong, yung katulad nung ayun yung nandun sa taas niya, yung pinaka roller hindi pa siya dumating. So pwede na siguro bukas paradala ko na to para ma-install na. Doon na lang i-spray. Total meron pa naman i-retouch dun sa mga grills doon. Hindi naman po maiwasan na walang re-retouch doon. Ito na rin yung service gate. Ayan, meron na rin pong hardy planks yan. So kailangan mapinturahan muna yan bago install. Pinturahan muna para hindi rin mga lawang po yung dito sa part na to. Tatakpan ng hardy planks. Ayan. Okay, bukas padala ko na to para ma-install na po yan, para secure na yung doon, yung lote. Nasilipin naman natin yung yung gumagawa ng filter. Ayan, bumili na ako ng pagkain ng manok ni Lola Boy. Isang sako. Ayan yung mga manok. Ito yung mga alaga ko yan. Ayan. Kaya lang yung iba maliit pa lang na mamatay. Dapat marami na yun. Tapos itong aquarium. Ayan, shoutout pala kay Kuya Boyet. May sinadya siya sa akin na kung paano linisin to. So pagkalibre tayo gagawin ko. Hindi ko pa maharapan eh. Ano pang tumutunog dito. Patayin ko muna yung sounds. Ayan, pinatay ko lang yung music. Baka tayo maka-copyright. So ayun, plasteringan na pala. Ayan, plasteringan na po. Tapos yung mga partition, ipoporma na lang po namin. Popormahan namin ng plywood. Pubusan na lang. Pagka kasi nasintadaan pa yun mga boss, mahihirapan pong magpalitada.
So naisip ko buhusan na lang, purong concrete na lang para hindi napaplastaringan. Pipinturahan na lang ng tulad niyan ng swimming pool paint ng Davis. Ayan. 4 na chamber po yan. 1, 2, 4. Tapos dito yung motor, yung pump, para dito higupin niya yung manggagaling doon sa filter sa 3 chamber. Ibabalik niya dito, ibabato niya ulit dito sa pad. Nagsisirculate lang siya. So yung filter nito, yung gagamitin nating filtration materials, ay piprepare ko na rin yun. Ayan, naayos na lang bukas. Ayan, okay. Tapos ang balak ko dyan, kasi meron pa akong balak dito na ilagay, parang siyang fountain. So dito niya ano yung tubig, yung pump doon, dito niya ilalagay yung tubig, tapos malalaglag doon para siyang pulse nandito sa area na to. So yun mga boss, this is the day na natapos na naman yung ating maghapon. Ayan. Yung saging doon, hinarvest na ni Lolo Boy yung nakaraan. Saba. So yun po mga boss, dito ko natatapusin yung ating vlog for today. Kita-kita po tayo sa next upload bukas. Paalam po. God bless. Ingat.